Pupunta tayo ngayon doon sa isang community. Magkakaroon tayo ng site visit ngayon para doon sa project natin na water system dito po sa pamayanan ng aming tribo po sa ibang community ng mga katutubong mangyan dito po sa Oriental Mindoro. Itong tulay na to noon, last na pumunta tayo dito, sira-sira po to, ang hirap daanan nito. Pero ngayon matibay na siya. Ito yung malaking pakinabang para sa mga katribo natin. Start with 0 steps, a single step, papunta doon sa taas. Approximately 2,000 steps. Papakilala ko lang sa inyo, yung punong kahoy na to na medyo malaki na siya. Kahoy ng aya. So napakalambot ng kahoy na to, madali siyang lumaki. Kasama ko si bro, siya yung ating cameraman. Always naman tanaw na tanaw natin yung baba. Wala pa talaga tayo doon sa taas. Mababa pa tong kinalalagyan natin. Pero ganun pa man, grabe na yung hingal ko. Ang ganda ng tanawin dito kahit na medyo mainit yung sikat ng araw. Pero yung dampi ng hangin, ramdam na ramdam mo, napaka-fresh. Isang elder ang nakakwentuhan natin habang namamahinga tayo sa gitna ng daan. Pagkatapos, kinailangan natin tumuloy sa komunidad na pupuntahan natin. Hindi talaga biro ang umakyat dito. Pero pagdating namin dito, ito ang bumungad sa amin. Matapos naman ang panandaliang pamamahinga, kinailangan naming tumuloy dun sa site kung saan matatagpuan yung water source ng pamayanang ito. Kasama si Pastor Marcelo at bro, bang nasa daan kami, mayroong isang baboy na parang gusto pang sumama sa amin. Tumatakbo ang oras at umiinit na rin ang panahon. Kamuntikan pa ako madapa dito, pero kailangan natin magpatuloy kahit na medyo mahirap yung daan at delikado. Kailangan nating mapuntahan yung mismong site ng water source ng community na to. Mabuti na lang kahit papaano meron tayong madadaanan. Konting pagkakamali lang natin, sibling mahulog tayo doon sa napakalalim na bangin na yun. Dumaan yung hose sa gilid ng bangin na to at ito lang yung natatanging daan. Papunta po doon sa main source ng tubig nila. Tingnan natin kung ano pa yung magagawa natin dito. Dito sa bahaging ito talagang nahirapan po talaga ako dito kasi alam nyo ba na yung nasa bandang kanan ay malalim ng bangin. Once na nagkamali tayo dito ng hawak at saka ng hakbang, pwede tayo mapahamak. Kaya tudo ingat tayo dyan. Dahan-dahan lang talaga po para safe ang lahat. So ini-imagine ko nga how much more pa yung mga nagkabit ng hose dito sa area na to kasi napakahaba ng hose dito tapos napakalalaki pa, mabibigat po ito kung paano nila ito naikabit dito. Samantalang ako wala naman akong dala, ihirap na ako dito. Pero kailangan po natin magpatuloy para sa layunin natin na matulungan ang ating mga katribo. Dito nagmula po yung host na ibinigay po ng ating barangay. Napaka-thankful natin kasi very supportive yung ating barangay. Sobrang layo po nito. Po. Ang hirap-hirap po nung daan bago makarating dito sa lugar na. So ito yung sa pamayanan nila. Dito po nanggagaling yung kanilang sources ng tubig. Hindi po nagbabago yung level ng tubig kahit dire-diretso yung supply. Kasama natin yung pastor doon sa community, Pastor Marcelo. Pastor, bakit nyo dito naisip po na itayo itong tangke ng tubig? Bakit dito nyo naisip na kumuha nung inyong source? Kahit tag-araw, hindi po mawalan ng tubig. Paano, Pastor, kung halimbawa umulan, hindi ba nalabo yung tubig Hindi naman dito? po, kaya ito po ay isang napili po namin pinakang main o bukal. Wala pong pagbabago talaga. So, Hindi lumalabo, hindi Ibig sabihin po, umulat umaraw, malinaw yung tubig. malinaw po. Hindi nauubusan Hindi yung supply. Po, opo. Kaya makapag-supply sa buong komunidad. Opo. Pastor, kanino galing yung mga host na nadaan natin Bali, kanina? nagbigay po yung barangay, 5 rolyo 5 rulyo. na gayong kalaki kanina yung dinanan Opo. natin. Number 3 yung host ng barangay na binigay dito. Ano yun, Pastor? Host lang talaga yung binigay nila? Opo, mismong host na. Kasi yung pag-ahon pa lang doon, mula doon sa baba, papunta sa community nyo, wala namang ibang daan, hindi yun. Opo. Sino yung nag-ahon? Kami na pong mga mangyan, bali Tulong-tulong. tulong-tulong po kami sa pag-iila. Ano po yun, Pastor? May bayad? Wala po, mismong Bayanihan. bayanihan. Yung pagkakabit po dito ng host na galing sa barangay, ano po yun? May bayad? Ganon din po, wala pong Bayanihan po bayad, yun. wala din pong pagkain. Di. Nagtulong-tulong na lang po para magkaroon ng tubig. Ang galing nung inisyatibo ng ating mga katribo. So, wala talagang imposible pagka gusto talaga natin magkaroon ng katulad nito, yung project na ganito. Ito yung isa sa mga first need talaga natin. Si dati hiniling nyo sa amin na magkaroon ng host dito pero nagbigay na pala yung barangay. Bali yung para sa akin po, kailangan pa po namin yung host na medyo maliliit para po doon sa mismong loob ng community. Okay. Para malagyan po ng tubig yung kada grupo ng bawat tumpok ng mga Opo. bahay. Actually, meron tayong nalikom na konting pondo. Yan ay inilalaan Ay, natin salamat para naman. dyan. Pero hoping na madadagdagan yung ating konting pondo na yon para hindi lang doon sa labas ng bahay malagyan ng tubig kundi doon mismo sa loob ng pamamahay ng Yun, bawat salamat. community. Dahil kayang-kaya naman talaga mag-supply ng tubig na to. May bayad po ba ito, Pastor, sa mga gumagamit? Ay wala po. So libre. Libre po. Yung maintenance, paano yung maintenance? Ay wala na po.
tulong-tulong na lang. Tulong-tulong talaga. Pag nagkaroon ng problema, di tulong-tulong din. At inalam din po natin ang livelihood sources nila, and then binisita na rin po natin ito. Isa sa mga kabuhayan ng mga katribo natin dito, ano po, yung kamuting kahoy, tinatanim dito sa bundok. Napakalayo na nito guys, pero may tsaga ka talaga. Ang lawak-lawak ng taniman na to ni Pastor Marcelo. Grabe yung tsaga niya. Actually, napakataas na talaga ng lugar na to. So nag-harvest siya ngayon nung nadadala natin pababa. Ang ganda-ganda ng lugar. At mula po dito sa farm, ang talagang umaagaw ng attention ko, yung pinakamagandang tanawin na natatanaw ko mula dito. Dito sa komunidad nila, may mga tanim din sila ditong iba't ibang klase ng mga gulay at mga alagang livestocks bilang support sa kanilang kabuhayan. Ang mga residente dito, malayo man sa kabiasnan, pero napakasagana po sa yaman ng kalikasan. Payak ang pamumuhay, may sariwang hangin, tahimik, may kapanatagan, walang polusyon at malayo sa makamundong gawain. Ngunit may mga pangangailangan din po na kailangan mabigyan ng agarang tugon. Mula po dito sa Sitio Sulong, Barangay San Ignacio, Baco, Oriental, Mindoro. Ako po si Kuya Lakoy, ipinagmamalaki kong ako isang katutubo na handang tumugon sa abot ng aking makakaya.